Bagong taon, bagong buhay. Yan ang naririnig natin sa tuwing papasok ang bagong taon. Pero ang bisita natin ngayong gabi, sumasalamin sa mga katagang ito. Isang rock legend na naging pioneer sa pagsulong ng musikang may tatak Pinoy. Kaya itigil niyo muna ang paglilinis sa mga naputokang mga daliri. Kunin na ang mga natirang bogchi sa mesa at magsisimula na tayong wasakin ang ating espesyal na bisita. Mga bayaw, ang nag-iisang Jeprox ng Pinoy Rock, Mike Hanupol. Matagal ko lang pinag-iisipan to mga kapatid pero minsan kasi mahirap pag-interview na kamag-anak. Gayun pa man, wala tayong magagawa dahil siya pa rin ang Pinoy rock icon, si Mike Hanupol, ang original Jeprox, mga kapatid. Palakpakan na. Magkamukha naman kami, di ba? Oo, magkamukha naman kayo. Magandang lalaki nga lang siya. Pati nga po nung yung sombrero niya. Ito? Hindi pwede tanggalin. Paliwanag mo lang. Bawal tanggalin. Ano ba ibig sabihin yan? Kipa ang tawag din, kipa. Kipa. Or, in other words, yamalka. Yamalka. Ang ibig sabihin niyan, kasi nakasulat din yan sa Jeremiah 23:24. Sabi doon, can a man hide in secret places so I cannot see him? Do I not feel the entire earth? Sabi, nakatingin siya. Dito. Yan ang sign ng nakatingin siya lagi. Hindi ka pwede magtago. Yan. Kaya pala nagtatago din kasi Yung presidente din natin, nagtatago lagi. Yan, ganun yan. Mukhang sa pananalita mo, Mr. Hanupol, parang medyo nag-iba na yung pananaw mo sa buhay. Nagkaroon ako ng isang pangyayari na hindi ko alam kung ano yon, hindi ko maintindihan. Parang takot lang, fear. Yung fear na yan, hindi ko alam kung saan galing. Basta natatakot na lang ako sa mga bagay-bagay na nakikita ko. Tapos one time nga, bumiyaya ako sa Amerika. Wala pang 3 araw, umuwi na ako, bumalik agad. Natatakot na naman ako. Yung pala yun, ang pinagmulan pala nun, lahat tayo merong fear. Which is hatred. Hatred from our parents. Hindi mo alam yun, subconsciously lang. Kasi nung maliit pa ako, nilalagay ako sa sako. Yeah, tapos ganun nga dati, no? Dadalhin ako sa laot. Sa ilalim. Talagang ilalubog niya ako. De, siyempre. Lolo mo yun? Oh, yeah, of course. Sino? Lolo niya, no? Yeah, lolo niya yun. Ganun kahigpit yun. Ganun katindi magparusa yun. So, yun ang naging ano ko. Parang anxiety, depression. Pero, yun nga. Ang layo na nun Pero hindi rin ba the same hatred and anxiety siguro nung bata? Hindi ba ay naging magandang parang binhiri niyan para sa naging paano ka naging ikaw? Para naging musika mo, diba? Yun nga ang reason kung bakit niya ako ginanon. Para ako maging ganito. Yung rock and roll side nun, maaaring isang anyo yun ng pagre-rebelde mula doon. Kasama rin yun. Kasama rin yun sa plano. So, ibig sabihin ba nito, dinalikuran mo na yung ibang mga sining na ginawa mo dati? Ano ba yung sining? English or Tagalog? Tagalog siguro yun. Kasi kung sining, iba. Kasalanan. Ganun? Bakit? Oh, sining eh. Your sining. Sining na double N. Ito talaga literal na tito joke. Tito mo eh. Tito joke yan. Latay na. Dinalikuran mo na ang rock and roll? O rock and roll ka pa rin? Hindi pwedeng talikuran eh. Yung pa rin. Kasi lahat sa Isaiah 45:7, sabi, I created everything. I created all. Siya lahat may gawa niyan. Siya lahat. Rock and roll, no? Pero tandaan natin, hindi literal yan, ha? Okay, pero lahat kinreate niya yan. Pati music, everything, the sound, whatever, lahat created niya. So, ginawa niya ganun ako para maging example sa mga tao. Ngayon, hindi ko pwedeng talikuran yan kasi ginawa niya ako ganito para ipakita sa mga tao kung ano ang puti at saka itim, ano ang good and evil, ano ang positive and negative. So, nandyan ngayon. Pinapakita ngayon sa entablado, Juan de la Cruz, merong puti, may itim. Kahit anong mangyari, no? Rock and roll pa rin tayo, no? Of course, di ba? Paano kayo nagkasundo ni Pepe? Paano kayo nag-uusap nun? Yung positive and negative, hindi pwede Noon pa lang ba gano'n na si Pepe? O... Yes, ganyan na yan. Kwento nga niya kanina eh. May concert kayo, di ba? Yeah. Tapos kinabukasan na dumating. Ano sabi? Ano oras na tutugtog? Tutog. Kahapon pa yung concert. Paano kayo naging kamag-anak? Para alam lang ng mga manonood. Of course, yung kapatid ko, yung panganay namin, si Mina, siya ang anak. Anak siya. Kumusta naman siya nung bata siya? Madalas kasama ko yan sa concert. Sa concert dati? Roadie ko yun eh. Magaling namang magtono. Ang galing mag-roadie niyan. Mag-ayos, mag-arit mga gadget, mga effects. Tono, lahat. Galing, no? Tugtog na lang ako.
Minsan nakalimutan ko i-on yung amp. Naniniwala ka ba na walang aksidente sa mundo? Kasi alam ko, seminarista ka dapat, no, dati. Yes. At napunta ka sa rock and roll na pamumuhay. Tapos ngayon parang ikaw bumabalik ka sa medyo spiritual na buhay. Of course. There is no accident. There is no coincidence. There is no such thing as accident or coincidence. Everything is controlled and managed and directed, conducted by the Creator above everything. Pati yung mga dahon na lumilipad, na nalaglag galing sa puno, directed yan. Oo, kay Pepe naman yung mga dahon, binabalot niya. Yan, directed pa rin yan. Dati din ba nagbabalot din kayo dati? Ay, oo, siyempre. Lahat tayo dumaan dyan. Sa lahat po ng ginawa niyong kanta, ano po yung pinaka-paborito niyo? Madalas tanungin sa akin yan. Oo, hindi pa nakakainis yung mga tao. Nakakainis, di ba? Hindi nakakainis, pero mahirap sagutin. Kasi, ang isang composer, hindi niya pwedeng sabihin, ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko. Lahat yun, kinreate niya eh. I mean, lahat yun, ginawa niya, kinumpose niya. So, hindi niya pwedeng sabihin, ito, mas gusto ko ito, doon. Mas gusto ko ito. Actually, lahat yun. Paborito mo lahat, equal. Equal lahat. Parang anak, no? Yeah, equal. Yung kunyari, isipin mo, kapareho ng Jepro, laki sa lahat Jepro. Akalain mo ba na hindi dapat kasama yon? Oh, sa album? Hindi kasama sa album yon. Wala na. Kasi nung nag-record kami niyan, tapos na yung aming recording, nagliligpit na kami. Eh noon, binibilang ang oras, ang minuto sa isang Studio. sa studio. Kailangan, ang album mo, Ay, plaka mo. plaka, kailangan 30 minutes. Kulang kayo ng oras. Kulang. Nasa 25-23 lang. Eh, sabi sa akin ni Nilo, yung manager ko noon, Mike, huwag mo nang umalis. Bakit? Kulang. Isang kanta. Kulang. Kailangan saktuhin pala yung oras, no? Kailangan, eksakto. Para kasya din sa... Kasya, oo. Kasi vinyl nga yun eh. So, sabi ko, anong kanta? Eh, wala akong nagtanda. Gumawa ka kahit ano. Naalala ko, meron akong mga nakatago noon. Lumabas. Di ko dala, pero naalala ko na lang. Ang original na title niyan, Laki sa Layaw, Bastos. Laki sila. So, inedit nyo na lang. Pinalitan nila. Sabi, gawin mo lang, Jepro. Laki sa Layaw, Jepro. Akalain mo, nahabol pa yon. Isipin mo, di ba? Yun pa yung... Yung pampuputok. Tapos doon nyo na rin in-arrange So, lahat, hindi. pati drums, lahat. Kung tutusin mo, ang treatment ko nun sa kanta na yun, baliwala ito. O, di ba? Kasi habol lang ito eh. O, di ba? So, yun, Parang mas gano'n. maganda pala pakinggan ngayon yun. Laki sa layaw, laki diba? sa layaw, bastos. So, kaya, lesson din sa akin yun na hindi mo pwedeng i-treat ang kanta na ganyan. Di ba? Yung term na J-Prox, ginagamit nyo na yun noon pa lang, bago pa yung kanta. Of course, meron na yan. Kasi, Kasi kabaliktaran siya ng word na projects, di ba? Project. Pero when you say J-Prox, it refers to what? To a person na taga-project? group of person na taga-project, 2, 3, 4, 5, 6, yun, gano'n. Mga taga-QC. Ano ba yung kultura ng mga taga-project ba? Sabihin Of nun. course, pag sinabi mong Kumpara sa mga taga-Maynila, hindi kasi doon ang bagsakan eh. bagsakan ng karne? Hindi. Bagsakan ng mga usok. May look din ang mga J-Prox. Basta't yung naka-bell bottom. Yan. Maong bell bottom. Tapos may mga pouch. Yung pouch, lalagyan ng mga kung ano man na, paraphernalia. Ano. Yan ang mga itsura. Tapos naka-t-shirt. Tapos may amoy pa yan. Incense. May incense pa. Yan. Para hindi maamoy, no? Yan. Ganyan ang itsura ng Jepro. Nung height ng career mo nung 1970s, this whole J-Prox thing, was it easy to feel spiritual? O parang sa sobrang dami ng pera mo noon, sobrang dami ng pumapansin sa'yo, parang mas madaling maligaw? At that time, hindi ko alam na kung anong... Ang takbo ko, akala ko, it's just a secular thing, it's just a worldly thing, na gano'n. Ngayon, na nag-aaral na ako ng ganyan, spiritual din pala yun. Bakit? So, hindi, kasi huwag nating isipin na porke spiritual, nasa mabuting lagay ka. No, hindi. Meron ding bad spiritual. Okay. At proseso yun, siguro. Proseso, of course. Lahat yan spiritual. Everything in this world is spiritual. As a matter of fact, we have 4 worlds.
pole world, and they're all spiritual. And this world we're living in right now is called action. And the next world dimension is formation, and the next world is the creation, and the next world is emanation. By the same argument, pwede mo rin tawaging spiritual si Pepe Smith. Of course. Diba? Ibang anyo lang. Oh, ibang dimension. Ibang dimension. Ibang world. Ibang dimension. Sa inyo pala nagmana to, no? Musikero din, eh. Of course, siyempre. Sa nanay niya nga. Actually, yung nanay niya nagturo sa akin. Nung grade 3 ako, dalawa lang kami dyan sa Malacanang. Hindi, sa San Miguel. San Miguel. Dalawa lang kami, galing kami probinsya. Siya, nag-aaral sa La Consolacion, nanay mo. Ako hindi pa nag-aaral. So, tuwing papasok siya, bago siya pumasok, papiano muna yan. Piano. Ako naman nanonood lang ako. Pag alis niya, uupo na ako sa piano. Tapos, yung tinugtog niya, Hanapin mo. hanapin ko. Oo. Pag uwi niya, tinutugtog ko na. Ano yung unang naalala mong kantang natutunan mong gitarahin? Yung Elvis. Oo? Elvis. Hindi, tsaka hindi gitara una ginawakan ko, ukulele. Yun ang una-una. 4-string. Alam ko no, parang yung father mo ay against siya sa isang career mo sa music. Galit na galit. Galit na galit. May lolo mo, galit na Kailan galit. niya lang natanggap yun? Kahit ba nung Juan de la Cruz natanggap niya na yun? Pero musikero din yung airpods mo. Oh, conductor nga eh. Conductor Conductor yun. sa orkestra. Oh, si lolo mo, conductor Tap yun. dancer pa yun. Tap dancer. Oo, conductor. So, cultured pala talaga to siya. Oo, of course. Ano ba yung tanong mo? Yung tanong mo yung Nakalimutan ko rin eh. lolo. Let's put it diplomatically. Kailan ka natuto mag-eksperimento sa mga Bagay-bagay. bagay-bagay? Music. Hindi. Lahat. Sa lahat, oo. Masasarap na buhay. Hindi, yung mga... Mga pang iniinom- Jeprox na gawain. Yeah. Ganyan, oo. Yung mga iniinom na Pepe para hindi magkasakit. Oo, madali Kailan lang. ka na... Hindi ka na sinisipon, mga ganon. Ayun, ano yan eh. Yung dumating dito yung uso na yan, dumating dito, ang tawag hippie, no? Hippie-hippie. Ang tawag dyan, counterculture. Oo. Counterculture. Against the flow, against the society, against the, di ba? Kami yung counterculture noon at that time. So, dala-dala yon yung bagay na yon. Okay? So, kasama yon sa counterculture, kasama yon sa expression na ayaw mo yung sistema. Galit ka sa sistema. Galit ka sa nangyayari dahil hindi umuusad, hindi gumagalaw. So, mali ang sistema. So, kasama yon. Kasama yon sa... Galit ka sa sistema. Galit ka sa Galit ka sa sistema. Ganun ka na talaga, gigil. So, yun, di ba? So, hindi ko pwede ma-pinpoint kung kailan talaga. Nung before pa kayong pumutok dito, yung Juan de la Cruz, parang seasoned traveler na kayo talaga. Seasoned traveling musicians na kayo talaga. Of course. Unang-una dito sa Pilipinas kasi yung Down Beach na involved sa pelikula yan eh. Madalas kami Anong pelikula mo? lahat, ang dami. Panahon nila Pilita. Dumidis Baturan. Yan ang mga kasabayan. Kayo yung parang banda na may background, kayo yung Kasama. Dapat kasi establish natin. Kasi nung araw, pag hindi ka tanggap mga kapatid ang kumanta sa sarili nating lingwahe. No? Pag nagtatagalog ka sa... Bawal, no? Parang bakya ang tingin, di ba? Yeah, bakya ang tingin. At saka wala pang DJ nun. Pag sayawan, tugtugan talaga, di ba? English lang talaga. English lang lahat. English. Magkakaiba-iba eksena nung kunyari eksena nyo at yung eksena nila Ramon Jacinto, nila RJ. Oo. Magkaiba ba yun? Iba. Kasi medyo social sila, di ba? Elite. Elite. Nasa elite sila. Elite sila. Yung tugtugan niya, mabantot eh. Parang Wala. amoy kalesa talaga eh. Ganyan, di ba? Experience ko nga eh. Ang banda ko noon, Chetnix pangalan. Chetnix. Chetnix, ano? Oh, ang manager ko, kamag-anak nung asawa ni RJ, kamag-anak. Medyo mayaman, no? So, pero, ito, medyo, siyempre, nagtitipid. So, ang banda namin, ang instrumento namin, parada. No? Ang tawag doon sa parada. Ano ibig sabihin ng Parada. Yung Para-bara. hindi, yung bass drum mo ganyan kalaki, tapos ang balat ng kambing, yung mga gano'n yung Okay. lumalambot, tapos para tumigas, iinitin mo muna. Ganon ang mga instrumento namin. Tapos, dyan lang sa raon, yung mga instrumento namin,
kamag-anak nga ni RJ, one time nag-birthday, Binigyan kayo. kailangan tumugtog kayo ron. Di tumugtog kami ron. Katapat namin, RJ. Anak ko, wala na. Pag nakita mo instrumento nila, Ganda. puro Fender lahat. Sabi ko, huwag na tayong tumugtog. Nakakahiya. Barada. Na-experience yun rin pong mag-front act, di ba? Sa mga foreign, Oo, sa Japan. sa Japan. Hindi rin. Mga Led Zeppelin, mga Yeah, ganun. mga ganun. Idol yung mga yun, ano? Yeah, ang dami. Kumusta po yung experience nyo doon? Oo, mabigat. Amin na yun extreme na yung experience na yun sa kadiliman. Sa kanila. Stairway to Heaven ba naman, no? Okay lang yan. Ngayon po, ano na po tinitira At nyo saka ngayon? matindi. Ano po tinitira nyo ngayon? Torah. Torah. Yan ang Ano yung Torah? matindi. Torah is the Bible. Yun In pala English. yun. Yeah, Mukhang Torah. mas matindi ang Amazon, Tol. Matindi yun, no? Matindi. Kasi Talagang high ka talaga doon, ano? sobra sa high. Walang sinabi yung high. Wala. Dito ang word na high. Wala sinabi. Wala sinabi. Kasi ito talagang eternity na Pwede ba bang embrace ang Torah kahit hindi ka naman Jewish o Israeli? Pwede. Torah ang term sa Jew? Kaya lang, may kondisyon. Ganito. Sabi sa Exodus, nakalagay sa Exodus, sa Deuteronomy, pag ikaw, Gentile ka, hindi ka Jew, in-embrace mo na ang Torah, in-embrace mo. Pero pag sinabi in-embrace, kailangan gagawin mo, susundin mo, mas matsahol ka pa, sabihin mas matindi pa ang level mo sa Kohen Gadol. No, Kohen Gadol. Hindi lang Jew. Ano po yung Kohen Gadol? Pag Jew, ordinary lang yun Kohen Gadol, high priest. Matindi ka pa sa high So priest. anong tawag nila sa'yo ngayon? Hindi brother, di ba? I'm sure may tumatawag na brother Mike sa'yo. Well, Rabbi Mike, may tumatawag na brother. Meron. Hindi ako pwedeng tawagin Brother Mike kasi meron ng El Brother Shaddai Mike. yun, oo. Meron Wala kayong ano, no? Wala. Tingin mo ba nasa gantong stage ka na, okay ka na, retired ka na, or tingin mo may No. may output ka pa? No, hindi. Totoo lang, Lord. Nag-uumpisa pa lang ako. Yan. I will be a student forever. Until my next life, until my next life, until my next life, until my... We have so many life. We have life eternal. Our life is eternal. We have... So mabubuhay pa tayo ulit. Of course. Actually, Naniniwala kayo sa reincarnation pala. of course, hindi pwedeng pag inakap mo ang Torah, hindi ka maniniwala sa reincarnation. Hindi pwede yun. Tuwing tinutugtog niyo ba ulit ngayon, yung mga luma niyong kanta, ano yung mga perspectives sa meron that go through your head habang tinutugtog niyo yung mga lumang kanta? Well, Parang depende bakit sa- ba tinutugtog pa rin natin to? Oo. Kasi, of course, unang-una, tinawag yung Juan de la Cruz. Ibig sabihin, gusto nila marinig yung mga kanta ng Juan de la Cruz. Pero ikaw ba mismo, bilang performer, yun ba yung gusto mo rin tugtugin? In a way, yes. Because, kagaya ng langit, okay? Langit. Maraming hindi nakakaintindihan. May karamihan ng mga kanta ko lumabas na lang yan, pero hindi nila alam ang ibig sabihin. Karamihan ng mga tao, ganyan naman sumikat, pero hindi nila alam ang lyrics, hindi nila alam kung ano ibig sabihin. Di ba? Basta maganda lang yung pandinig sa Ako kanila. kagaya ng balong malalim. Gusto niya mag-swimming sa balong malalim. Hindi naman po pwede. Sapagkat madilim. Ngunit kung may ilaw, akala mo langaw. O ano yun? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Hindi nila tinatanong kung ano ibig sabihin. Akala kasi nila pang sabog lang. Oo. Hindi pa pang gano'n yun? Hindi pang gano'n? Oo. Wala. Kung analyze mo, gusto niyang mag-swimming. Hindi naman literal yon. Sa balong malalim. Hindi naman literal yon. Ibig sabihin, gusto mong kasamaan, gusto mong kadiliman. Pero, Gusto mo pumunta doon? masarap yung madilim Masarap yung kadiliman, masarap yung kasamaan di ba? Masarap. Hindi naman po pwede sapagkat madilim kasi purong kasamaan. Ngunit kung may ilaw, ang ilaw kasi, okay, sa suhar, sa kabala, ang ilaw, parang guidance, parang rescue, parang relief, parang yung pagmamahal, love, o guidance, or direction, or manual, instruction. Okay? Yun ang ilaw. Yun ang ilaw. Bakit sino ilangaw? Akala mo lang,
langaw. Sabihin, hindi niya alam ang gagawin niya. Pag nandyan na yung... Pag may ilaw. Pag may ilaw. Parang... Yan din ba yung interpretation mo noon pa? Nung unang-unang ginawa mo yan? Hindi. Hindi. Paano mo, ba't mo siya ginawa dati? Wala lang. Hindi ko alam kung ano meaning. Miskin ako mismo, lumabas na lang yon. Sinulat ko. Gusto kong mag-swimming. Yung Pinoy Blues, hindi ka ba maluoy sa batang Pinoy? Yeah. Ikaw din ba, Moses, Yan, doon? hindi ako sumulat. Ikaw rin sumulat, no? Yeah. Pero yun nga, no? Wala talaga aksidente sa mundo, feeling ko kasi. Pero lumabas yun, I'm sure, somewhere inside you, Maganda nga yung word doon na di mo ba malulunasan ang kanyang kahirapan. Kahirapan. Yun, di ba? Wala. Hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon. 70s ko pa nasulat yun. Meron bang nabago doon? Okay, yung album na kahit na anong mangyari, medyo stylistically parang marami siyang direksyon na gustong puntahan, ano? Pero ang lakas ng pop element doon. Hindi kagaya kasi ng previous album, solid talaga yung stylistic direction niya. Ito parang... Yung abstractness, no? Yung abstractness nung mga nauna, medyo nagkaroon ng manifestation o kaya naging revelation. parang kasi pop na yung direction niyo talaga. Pero pagdating dito sa reunion album, kahit anong mangyari, nagkaroon ng commerciality. Actually, nawawala na eh. Nawawala na yung essence ng Juan de la Cruz. So, gustong umahon uli, gustong lumitaw uli. So, lagyan ng kailangan ng commerciality. Kasi medyo abstract masyado. Yung kantang Panahon, di ba? Hindi ko ma-imagine na Gagawin it's niya. the same band na tumugtog noon ng... Langit. Di ba? Masdan mo ang mga ulap. Di ba? Pero meron pa rin essence nung nung medyo true lyrics. Meron pa rin konting... Pop yung tunog, pero ang ganda ng lyrics, no? Ibang klase yung lyrics, no? Di ba yung lyrics, di ba? May lyrics nga, no? Malalaman mo kung paano liligaya sa buhay pagdating ng panahon. No, sabihin, hindi mo alam. Dating ng Panahon. panahon. O, kailan Ganda yung nung panahon kanta na yun, no? Di ba? Kailan yung panahon Pop na siya, yun? pero ang anong Diba? lyrics, oh, galing. Yun ang sagot, di ba? Pagdating ng panahon. Pagdating po ng panahon, kung sakali dumating na yung panahon na yun, ano po yung gusto nyong huling hapunan sa panahon na yun? Wow, ang pinagamandang huling hapunan dyan, yung wheat bread at saka red wine. Kiddush ang tawag dyan. Huling hapunan mo na, tapos Kiddush. tinapay lang Tinapay kakainin lang. mo. Tinapay lang. Wheat bread. Wheat bread at saka red wine. Pwede na yung gardenia, no? Oh, kahit ano. Wala man lang crispy pata na palaman. Mas maganda na. Diba? Kunyari, sa libing mo, ano yung gusto mong tumutugtog na awitin sa libing mo? Kailangan ko mga anghel na marunong mag-Hebrew. Tindi yan. Oo. Ayaw mong ano? Kinakanta yung... Project, kumakanta. Hindi. Na may kasamang galon. Wala lang kasamang galon. Mr. Hana Paul, huling payo sa lahat ng mga bayaw natin dyan, ng mga gusto mag-rock and roll. Ano bang payo natin sa kanila? Rock and roll. Ang mapapayo ko talaga rito sa lahat ay... Dito po tayo tumingin, sir. Okay. Kakaranin. Ang pinakapayo dapat na marinig ninyo ay ganito. Never stop. Stop. Never quit. Okay? Because kahit anong gawin mo, kahit ano ka pa man, kay masama ka, mabuti, or mayaman, mahirap, may sakit, walang sakit, healthy, or whatever, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo lahat ng Diyos. Hindi tayo pwedeng pabayaan. Yan ang mensahe. Rock and roll pa rin. Mga kapatid, Sir Mike Hana Paul, Anong mangyari? Rabbi Mike, hindi pa din Brother Mike, Rabbi Mike. Rabbi Mike. What's up?